Pareha silang may tama. Oo. So, parehas na tama. Sabi nga nila, when you're buying a property, when you're transacting a property, due diligence is the key. So, Welcome to our Enrea Bataan podcast. Ngayon ay araw ng kagitingan, araw upang parangalan natin ang tapang at kagitingan ng ating mga Pilipino bilang isang Bataenyo. Sa kaparaanan din ito, sisimulan natin ang strong commitment ng Enrea Bataan to uphold integrity, professionalism, and excellence sa larangan ng real estate. Ang National Real Estate is a one-stop trade organization na naglalayo na pag-isahin ang mga practitioners, mag-promote ng ethical standard, at iangat ang kalidad ng practice ng real estate sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng podcast na ito, simple lang ang goal namin, to educate and empower the public. Whether ikaw ay buyer, seller, investor, or simpleng curious lang, nandito kami para sagutin ang inyong real estate questions at linawin ang mga common misconceptions. Kaya tara, samahan nyo kami sa kapanapanabik na episode sa Usapang Lupa. Again, this is Enrea Bataan in Real Talk, Real Estate. Sir Dennis, ang ganda ng introduction Siyempre mo. naman. Bagay na bagay for our April 9, araw ng kagitingan. Ayun, alam mo naman natin, araw ng kagitingan ngayon, dapat natin siyempre alalahanin ang ating mga kapwa Pilipino kung paano nila ipinagtanggol, pinaglaban, yung katapangan nila. No? So lalo na ngayon, parang bumabalik. Nasa panahon din tayo na nasa krisis na kung saan meron tayong gera na na-experience sa Middle East, di ba? Just imagine yung mga veterans natin lumaban sa gera. And ngayon, may gera ulit, di ba? Although hindi sa atin, napapasalamat tayo. What more kung tayo yung nasa katayuan nila, di ba? Mas mahirap. Oo. At ang hirap ngayon sa taas ng gasolina. Oo. Di ba? Everyone is experiencing. Oo. Sabi mo nga, parang nagkakarera mga sasakyan, 120, 130. Oo, sobrang bibilis nga yan. Di ba? Lahat naman kasi very cautious, especially siguro yung mga nag-i-invest ng property. Ngayon, pag nagtitripping daw, tinatanong na, kanino ba ang sasakyan yung gagamitin natin? Totoo yan, ang hirap magpa-appointment. So pati sa tripping, carpooling na. Yes, carpooling na. And even there are developers offering gas allowance para lang matuloy ang transactions. Yeah. And mai-tripping Yeah, I yung heard mga that. kliyente. Kaya very timely yung magiging topic natin ngayon kasi importante na hindi may scam ang ating mga kliyente at Yes. syempre sa mga buying public. And talking about, you said the topic, timely kasi ang pag-uusapan natin ngayon is about due diligence. Yes. O, ano ba yung ibig sabihin pag sinabi natin, oops, kailangan muna mag-due diligence tayo? Sabi nga nila, when you're buying a property, when you're transacting a property, due diligence is the key. Yun. Ang due diligence kasi, kailangan masusi mong pinag-aralan yung property. Sabi nga nila, bago ka magpakasal, di ba? Bago ka magpakasal, susuriin mo muna yung... Punta tayo sa usapang kasalan. Usapan due diligence. I-relate natin sa due diligence sa pagpapakasal. Mas maging madali sa kanila. Okay. Para maging relatable. Aha. So, hindi ka magpapakasal nung kakakilala mo lang kahapon. Di ba? So, ganun din sa pagbili ng property. Hindi po pwedeng, porque binigay sa'yo yung Xerox ng title ngayon, bibilhin mo na, agad-agad gusto mo nang mag-down payment doon sa property. So, kailangan mo munang kilalanin yung property. Kailangan mo munang aralin, i-verify ng husto, at i-check ng mabuti kung totoo ba yung property na to. So, by means of due diligence, makikita mo kung legit ba yung property, legit ba yung title, kung totoo bang yung nagbebenta sa'yo, siya ba talaga yung owner ng property, yung location ng property, tama ba? So, yun yung mga i-check natin. So parang para sa publiko naman, yung usaping pag-transact ng property, kapag ka pinag-uusapan, nakatanggap kayo ng photocopy ng titulo, parang yun yung sinasabi natin na hindi tayo dapat mag-go. O, importante na kukuha ka ng certified true copy ng title. Yan, madalas natin naririnig, certified true copy.
ano bang when it comes to the certified true copy, paano ba na iyan ay nakukuha, nase-secure ng publiko? Yung certified true copy, ito yung kopya ng titulo na nakarehistro sa Registry of Deeds. So, pag kumuha ka ng certified true copy, kung ano yung title na nandun sa RD, yun yung makukuha mo. Hindi kagaya nung binibigay sa yung photocopy, hindi ka sure kung ayun yun, no? Kasi So, minsan yung photocopy, it's an old copy eh. Mm. Hindi nila photocopy yung talagang real scenario kung nakasanla ba yan or something. Yun yung mga red flags na isa sa topic na titignan natin para sa araw na to. Okay, we're discussing about the red flags na ngayon, ano? So, I think when it comes to the when we are transacting property, we're discussing about the red flags na ano. And itong episode na to, we will be discussing some items or number of red flags na mapag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung mga red flags na napag-uusapan natin na ito? Actually, meron tayong 6 common red flags na pag-uusapan ngayon and later, isa-isahin natin to. Ito yung real estate mortgage, yung notice of adverse claim, lease pendants. We also have yung Section 4, Rule 74, which is very common na nakikita natin sa title. Meron din tayong nakikita sa title na notice of levy or warrant of levy and the road right of way. Okay. So, yun yung mga red flags na common na nakikita natin. Let me check kung nakuha ko lahat yun, ha. Parang 6 eh. Yes. So, ang sinasabi niya, number 1 is mayroon tinatawag na, ano nga yun? Real estate mortgage Ayun, sige, real estate mortgage yung number 1. Number 2, is the notice of adverse claim. yan, notice of adverse claim. Meron tayong tinatawag na Section 4, Rule 74. Meron din tayong tinatawag notice of lease pendants. May tinatawag tayong notice of levy or warrant of levy. At yung huli is the road right of way annotation on the title. Right? Yes. Oh, okay. So, siyempre may mga red flags na napag-usapan. Nabanggit natin isa-isa, no? But then, we mentioned a while ago na yung certified true copy is very important to secure. Hindi tayo dapat magdepende lamang doon sa photocopy na pinapakita sa atin na minsan bura-burado na yung sulat, ano? At halos hindi mo na makita kung ano yung nakasulat sa kanya, sino may-ari. So when it comes to certified true copy, siguro better that we discuss sa ating mga publiko, paano ba mag-secure ng certified true copy? So, ang steps natin in securing the certified true copy of title, so first, at the very least, kailangan alam natin kung ano yung title number ng property. So, tamang-tama yung kanina na meron ka ng photocopy ng title, may reference ka na. So, the next one is you go to the nearest registry of deeds. So, dito sa atin sa Balanga, you need to go to the banker, nandun ang registry of deeds natin or the LRA. So, punta ka doon, merong form na fill upan, request for certified true copy of title, and then after mo ma-fill up yung form, magbabayad ka na ng fee. So, the fee is roughly around 300 pesos. So, depende pa din siya dun sa number of pages, but more or less, it's 300 pesos. And then, after paying the fee, good thing naman doon, bibigyan ka nila ng date kung kailan mo babalikan para hindi ka magpabalik-balik, no? Mayroon kang date na ibibigay sa'yo kung kailan mo babalikan yung title, and then on that date, babalik ka lang ulit to the LRA, and then, there you go, makukuha mo na the certified true copy of title. One good thing yung pagkuha ng certified true title, hindi siya subject sa data privacy. Kasi you can get a certified true copy kahit wala kang authorization from the property owner. So, Unlike ibig sabihin, dun sa hindi ito mga sakop assessor. ng data privacy. So, anyone can secure Can request. certified true copy. Yes, all you need is to attach an ID kasi ikaw yung kumukuha. And then, yun na-mention ni Ma'am Riza kanina ng mga title number. At kung alam mo yung, to make sure lang na tama yung mariretrieve nila. Kasi minsan merong same title number, nagkakaroon ng A and B. Kasi some titles are encoded manually nung una. Yeah. Pero sa ngayon, sa mga e-titles natin, naiiwasan na yon. Yan. Okay, so guys, it's very important na malaman ninyo ang public can secure certified true copy kahit walang authorization from the property owner. You just have to know ano yung title number, sino may-ari, and then go to the nearest RD. Sa site natin,
sa The Bunker. Okay? Yes, nasa third floor yun. Okay. So, now, nakita na natin yung paano mag-secure ng certified true copy. And then, of course, hawak na natin ng certified true copy. It tells a lot of the story about the property. Yes, oo. So, what do we have to look at the certified true copy? Oo, importante na kapag nakapag-secure na tayo ng certified true copy, syempre yung first page niyan, doon mo makikita yung name of the owner. So, dapat yung katransact mo is the owner itself, o kung hindi man, kung sinasabi nila na trustee sila, dapat may hawak silang SPA. And check the SPA na kung it is validly executed. Kasi kung nasa abroad ang mga owner, dapat naka-apostille to or naka-red ribbon. And kung dito naman, properly na naka-notarize. And make sure the title number is the same as kung ano yung ino-authorize din sa SPA. Kasi may mga instances tayo dito na may hawak nga silang SPA pero sa ibang title naman pala, ginagamit nila. And minsan, basta may hawak lang na SPA, yung buyer, ay, may hawak naman siya SPA, ina-enroll na. And if you're transacting naman sa mga licensed professionals like broker, hanapan nyo sila ng license to sell or license to negotiate. Kasi naglabas ang PRC, di ba Ma'am Risa, na a licensed professional cannot market a property without holding a valid license to sell. Okay. Authority to sell. Yes. So, it's important. Ako, as an appraiser, napakahalaga sa akin na you have to go to the property. She mentioned a while ago, yung location. So, I don't rely dun lang sa mismong titulo. So, sabi nga nung kakilala ko, mas mabuti pa matuntungan ko yung property before I proceed with the transaction. Tama, Sir Dennis. And sometimes kasi, pagpunta mo dun sa property, meron palang tenant. O, di ba? Isa pang problema yon. So, isa pang titingnan din natin yan bilang buyers ng property. Or squatters minsan. Yeah. Oo. At saka ang kagandahan nga na dapat very sure tayo na yung location is right, dapat pinapageodetic natin yan. Bago magkabayaran, importante na tama yung mga boundaries natin. Importante yon kasi like sa Mariveles, maraming overlapping titles doon, di ba? Kaya importante na napapasurvey natin. Kasi pwedeng tama yung description sa title na hawak mo and yung adjacent po, tama rin yung technical In descriptions. short, parehas silang may tama. Oo. So, Parehas na tama. parehas na Property. tama. So, Okay. kailangan i-court pa yan o iayos pa yan. Added, ano pa siya abala. So, that's the reason na very important na makita natin yung sa location. Plus, sa first page ng title, dun mo rin makikita yung area. Gaano ba kalaki yung property. Yeah, And exactly. also, kailangan natin mag-seek ng help from geodetic engineers Yeah. para to ensure na tama yung boundaries, tama yung lot area, walang encroachment, bago ka mag-commit. bago ka mag-further Mag-shell out ng pera. mag-transact dun sa May property. naalala nga ako may binebentang property. Sabi, facing the east. So, meaning to say, morning sun. Okay. Yes. Siyempre, appraiser ako. Pag-check ko sa titulo, nag-check ako sa technical description. Nung i-plot ko, facing sunset pala. Facing west. So, meaning to say, kapag ka itinuro niya yung property nasa side ng daan na ito, yung pala nasa kabilang side ng daan. So, it's very important talaga na when you buy a property, you have to make sure na hindi lang basta-basta itinuro yung property kung nasaan, but we have to make sure talaga na yung property is yun yung nasa storya behind the title kung nasan talaga siya nakaposisyon. But then, syempre, nabasa na natin yung first page ng title. At hindi naman doon natatapos yung title. We all know na kapag may hawak tayong title, it's not just one page. Normally, ang title, these are series of pages. So, we don't end on looking at the first page, but we have to flip, read, and verify the next pages. Yes, Right? tama. Okay. So, what do we see on the next page? Actually, yun na nga, yung pinag-uusapan natin kaninang red flags. Doon na natin usually nakikita Yes. yung mga red flags na to. Ito yung mga annotations at the back of the title. Yeah, So, nasa okay. second page, third page ng title, doon mo na makikita yung mga
complications. medyo complicated kasi some of the properties. Kanina, pagpapakasal, pag-aasawa, ngayon, komplikasyon na. Okay, so Komplikasyon na. parang tingnan natin kung saan tayo makakarating. Next. Complicated. Sige, next. Anong pwede nating makita sa once you turn the page? Oo, normally, dun mo makikita kung may annotation ng real estate mortgage. Yan yung very common na nakikita natin sa mga titles. Okay. So, kanina nabanggit mo na isa sa mga red flag is the real estate mortgage. And that is the first red flag that you mentioned a while ago. And when we discuss about real estate mortgage, ano yung dapat i-watch out ng ating public? Actually, yung real estate mortgage, ibig sabihin nito, may warning. Parang, yun kasing likod ng titulo, yung mga annotations na yan, warning yan sa publiko. Okay. Warning yan sa public na, teka lang, tong property na to, merong real estate mortgage, for example. Ibig sabihin nito, nakasangla yung property or ginamit yung property bilang collateral sa isang bangko or sa isang O sa loan. individual. Yes. So, ang real estate mortgage, hindi lang limitado sa bangko, pero pwede ring masangla sa individual. Yes. Typical na pagka naririnig natin, ito narinig ko, na kapag ka ang isang property nakasanla sa bangko, mas sure tayo ron. Kasi alam natin na due diligence ng bangko yung property. Oo. Kadalasan. Kadalasan. Kasi pag lalo yung mga commercial banks, yung mga big banks, so medyo secured ka eh. Pag nakita mo, nasangla na pala to. Bilang bilang buyer or bilang broker na nagbebenta ng property, pag nakita kong na isang lasa bangko, ibig sabihin clean tong Malinis. title na to. Malinis. Pero hanggang doon lang sa time na nasangla sa bank. So Yeah. hindi pa natin alam kung ano pa yung mga nangyari after. Oo. So kapag may nakita ka naman ng ganun na mga annotation, it doesn't mean na hindi mo na siya bibilin. Yeah. So, ang sinasabi lang natin dito, yung annotation sa title, parang kinokaution ka lang niya na you dig in, ano ba yung nakatatak dyan. Baka naman kasi mamaya, fully paid na ng kliyente. Or papatapos na. Hindi lang nila napakancel yung annotation. Madalas yan. No, Madalas yun kasi practice nila once na nakuha na nila sa bangko, yung titulo, tatago na nila. Akala nila yun na yung Tapos end. na yun. Hindi nila alam na kailangan nilang ibalik sa Registry of Deeds para mapakancel yung annotation doon. Na ibig sabihin, wala na. Malinis na yung Yun yung titulo. tinatawag na cancellation of mortgage, right? Yes, oo. Or kung minsan naman, patapos na, kunyari, last 2 months na, pwede kasing magkaroon ng mga offer na, sige, kami na yung magbabuy out sa bangko, iba-minus na lang natin sa total selling price. May mga ganong bagay. Doon papasok ngayon yung mga real estate broker. You can get the services of the licensed professionals para ma-assist kayo on Sa handling, on buying land, the property. or negotiating the property Mhm. na merong mga annotations. Oo. Okay. Kasi minsan meron tayong mga, alam ko na naka-experience tayo. Gusto niya na intransact yung property sa mismong bangko kung saan nakasanla yung property. Right? Yes, oo. Yeah. Pwede rin kasi, di ba, minsan, kung may existing loan, doon niya rin ilo-loan para hindi nalalabas yung collateral papers Yes. So, possible naman yon. So, it doesn't end. Ang sinasabi lang natin, once you do the due diligence at nakita mong may real estate mortgage, kailangan lang na meron pang extra steps to protect the buyer And sa pagbili. so, it doesn't stop them from investing on the property. Yes. Meron at merong paraan, Sir Dennis. Due Kaya, diligence yes. ang kailangan. Okay. So, with the real estate mortgage, isa sa mga red flag, and it was mentioned kanina, notice of adverse claim. Isa sa mga red flag din. So, when we say about notice of adverse claim, ano ba ang dapat nating pag-ingatan dito or kailangan nating malaman? Ito, relatable na naman siya, Sir Ito Dennis. Complication, Notice of pag-asawa. adverse claim. Sige. Ayan. Pag nakita mo to dun sa titulo, parang merong nagki-claim pang iba over the property bukod dun sa owner. Kumbaga, merong third party. Teka, yung ba yung sinasabi na itigil ang kasal? Di ba? Merong third wheel or merong third no. party na nagki-claim Talagang over the ganun na pinag-uusapan property. natin na to. Saan na napunta, no? Parang pari pala yung titulo. Sige. So, may notice of adverse claim. Ito ang nagpapatunay kung merong Naghahabol. naghahabol. Mm-mm. Okay.
So, pag nakita naman natin yung notice of adverse claim, although may prescription lang din to, 30 days normally. Once na-annotate yan, 30 days ang validity. So, kaya lang, hindi din siya basta-basta napapakancel. It's not an automatic cancellation. Para mapatanggal mo siya sa title, kailangan to dumaan through court. Okay. Or, pwede ulit merong ibang tao na maglagay ulit ng adverse claim, gaya ng isang transactions na nakita natin, no, na naging familiar din tayo, na nagkaroon ng falsification sa document, so na-transact na. So, ang ginawa ng mga valid owners, nagtatak sila ng adverse claim. Bago matapos yung ika-30 days, meron ulit ibang magtatatak ng adverse claim para talagang hindi gumalaw. And ngayon, I think pending siya sa court na may ongoing battle. And it's a criminal case kasi Okay. falsification. So again, ang sinasabi natin, these are red flags. So hindi ito yung dead end na. May nakita kang adverse claim, may nakita kang red flag on the title, dead end na. So dito pumapasok yung mga licensed professionals na kung siyang tutulong doon sa mga buyers natin on how to handle, how to negotiate yung mga transactions. And those licensed professional, the mga brokers na yon, normally they also have a partner na mga Law lawyers, firms. na law firms that could assist. Kasi normally it's a partnership naman when transacting with property. Kasi alam naman natin, di ba, property is one of the highest investment. Plus, yan talaga yung halos ilabas mo, dugot pawis, di ba? Hindi biro ang ilalabas. Take note of all the adverse claims na or red flags na pinag-uusapan natin. And most common din na adverse claim, yung mga pinagtatalunan sa manahan. Di ba? Kasi minsan merong mga hindi pala Naisama, hindi nabayaran, hindi magkakautang. Kanina pag-aasawa lang. Reunion na eh. Reunion na to. Usapan na to kasi manahan na eh. No? But that leads us to the next red flag na nabanggit kanina. Yes, which is Section 4, Rule 74. Ito yung madalas yung nakikita sa title. So, listen carefully. Ano ba yung dapat natin gawin when we see this red flag? Actually, yung Section 4, Rule 74, medyo technical, no? Parang big word pag nakita mo yung annotation ng Section 4, Rule 74. Pero ang ibig sabihin lang yan, minana yung property. So, nakamatayan yung property and then minana na nung mga heirs, ng mga tigapagmana. So, kaya merong annotation na Section 4, Rule 74. So, usually, ito naman merong 2-year prescriptive period. Okay. So, kung saan merong 2 years, yung mga hindi nabigyan ng parte, hindi napamanahan, yung mga pinagkakautangan nung deceased, nung namatay. Yeah. So, meron silang 2-year period para maghabol. Okay. So, meaning to say, kapag ka merong isang transaction na kung saan yung titulo ay may nakasulat na Section 4, Rule 74, meron pa ring risk. Yes. Right? Kasi may Oo. prescriptive period na kung saan ang mga ibang heirs pwedeng maghabol na yung mga na-deprive siguro. Yes, What we call oo. deprived heirs. They can Not only the go. deprived heirs, gaya nga yung nabanggit niya, pwede rin yung mga pinagkakautangan, creditors na hindi pa na-settle, na hindi nalaman, na nakamatayan yung utang. Yun yung period na pwede silang maghabol. Pero good thing, kung talagang sobrang ganda ng property at Ang hindi gusto ka na na talaga. makakahintay ng 2 years, pwede mo pa rin naman bilhin. Yeah. Doon papasok naman yung heirs band na tinatawag. Although, medyo may pressure rin yung heirs band kasi the heirs band, yun naman yung sasagot just in case na merong maghabol. Okay. Yung heirs band na kinuha mo, siya yung magsisettle dun sa mga naghahabol na deprived heirs or creditors. Okay. So, what we are discussing here is a title na kung saan na merong naka-annotate na Section 4, Rule 74. Hindi rin basta-basta para ang tingin natin dead end na. Kasi ito yung usual nating nakikita, pero meron palang kaparaanan na tapatan lang natin ng heirs band, pwede na tayong magkampante. Kasi pwedeng, tama ba? Pwede na tayong magkampante kung tinapatan natin Pwede, ng heirs oo, band. pero minsan kung yung mga heirs talagang palaban, pwede minsan mauwi yan sa demandahan naman. Aabot pa rin sa Oo, demandahan. kunyari, ayaw talaga nilang mawala yung property. Talagang habulin nila. I-rescind nila whatever na nag-transact doon. Pwede kasing mapunta siya sa demandahan naman. Decision of the contract, then mag-file sila sa court.
At lahat naman tayo, ayaw natin umabot sa demandahan, di ba? Yes. Oo. Linawin lang natin, Sir Dennis, o Ma'am Ludette, yung 2-year prescriptive period na binabanggit natin kanina, kailan ba mag-start? Yeah. Upon death ba? Upon Oo. death ba nung dissident? Or kapag ninotaryo ba yung dokumento, doon mag-start yung 2-year prescriptive period? So, ideally or technically, ang start ng prescriptive period ay kung kailan nila marehistro yung extrajudicial settlement or yung dokumento nung manahan doon sa Registry of Deeds. So, Yes. doon siya So, magsisimula. ibig sabihin, pag binasa ko yung Section 4, Rule 74 na yon, tingnan ko kung ano yung date na nakasulat na galing sa RD base doon sa title, that is where the prescriptive period of 2 years starts. Yes, oo. Kaya marami kasi, di ba, nung naglabas ng amnesty, inalaw nila na walang extrajudicial settlement, makapagbayad ka lang sa BIR. So, nag-stop na sila doon. Hindi na nila tinuloy. Ah. So, hindi pa gumagana yung 2 years na Mm. prescriptive period. Okay. So, importante sa mga nakamatayan, sa mga manang property, na tapusin yung buong proseso. May mga instances din kami na na-handle na ang gusto ng mga kliyenteng napamanahan is pagsabayin na raw ang bentahan. So, possible naman yon. Pero, Medyo delikado, no? Yes, Risky, oo, risky risky doon yun, sa no? part. Eh, kung biglang may naghabol. Yes. Diba na-transfer na sa'yo, tapos may naghabol doon sa property, hindi ka naka-heirs bond. At babalik na Oo. naman sa usapan, baka may magabol, umabot Ayan na na naman kayo sa naman. korte. Yes, oo. So, which leads us to another red flag, which we call notice of lease pendens. Tama? Yes, Tama ba yung term? oo. Yes. So, from ano the word naman yung itself, lease lease pendants, merong pending litigation sa court. So, merong pending court case yung property na gusto mong bilhin or kung ayun yung naka-annotate dun sa titulo. Oh. Kaya, pag ganyan, teka lang. Alamin muna natin ano ba yung kaso nito, ano ba yung nangyari na, check the docket number. Actually, ito yung isa sa Mabigat. mahirap, no? Mahirap ayusin na annotation kasi it involves court. At sa Yes. court, hindi mo naman pwedeng sabihin na, court, issue ka ng cancellation nitong lease pendants agad-agad. Oo. Diba? Yun yung pinakamadugo. Proseso. Mahabang proseso, matagal. Matagal. Para na naman tong kasalan na nauwi sa demandahan. Sa divorce. Sa divorce. na kailangan, Okay, sige. wala pa tayong divorce dito. Sa annulment, na kailangan Annulment. dumaan pa rin ng court. Okay. Oo. At mahaba ang proseso. Mahal. Medyo tedious. So, kailangan natin ng pasensya. Lalo pag ganitong case yung i-handle And I think we will all agree na sa aking opinion, madalang tayong makakita ng titulo na ang annotation is about lease pendants. Madalang. Yes, so madalang lang siya kasi normally nga tayo being Filipino, ayaw natin na umaabot sa kortihan eh. Kung masisettle siya amicably, extrajudicially, kaya most of our documents extrajudicial. Pero pag hindi talaga napagkasunduan, judicial. Maabot talaga. Judicial settlement ang nangyayari. So, ang kagandahan naman, yun nga, ang importante, ma-due diligence natin at makita natin kung meron nga itong notice of lease pendant, malaman natin kung ano yung case. Okay. We're discussing about property na tinatransact ng individual. Pero naririnig din naman natin ng even the government can secure property, di ba? Sa anong kaparaanan? Aware tayo na umaabot sa point na ang property Napupunta ay sa... napupunta sa Napo-foreclose ng government. Oo. So ito naman yung tinatawag na isa sa mga red flag ang tawag ay notice of levy or notice of warrant of levy. Oh, yes. Diba? So isa sa mga red flags na po pwede nating makita sa ating title. So paano ba natin ma-explain ang notice of levy? Actually, pag nakita mo dun sa title, sabi mo nga kanina, verify, flip, read the title. So, pag flip mo ng title, may nakita kang notice of levy or warrant of levy, ibig sabihin, yung property, merong utang na bayad sa amilyar. Usually, amilyar yan. Amilyar. So, Take note, amilyar. kasi alam naman natin, medyo, syempre, costly din yung pagbabayad ng amilyar.
And some of our property owners, minsan nakakaligtaan talagang magbayad ng amilyar. So, eto yung naman, yung nangyayari, napupunta sa government through proper process, notices, napupunta sa government yung property. Sayang. So, once you check the property, merong notice of levy, coordinate ka na. Yeah. Kasi baka pwede pang bayaran, settle lang muna, magkano ba yung utang for the amilyar, yan, before you proceed with the transaction. Yeah. Yes. So, dito sa atin, very, very active ang common. Bataan. Very active ang Bataan, especially the province. Parang every December, nag-auction sila Yeah. ng mga property. Ito yung mga property hindi nabayaran yung amilyar. And despite the notices given, hindi pa rin sila nakakakolekta. That's the reason ino-auction nila. So, kapag nakakita nga tayo nun, gaya ng binanggit ni Ma'am Risa, kailangan actionan before ma-auction. At bago mag-lapse yung 1-year redemption period, kung na-auction yan, no? Sa aling na auction. Oo, otherwise, pahirapan na Yeah. naman ulit tayo. So, court again yan. Ibang proseso Okay. na naman. It's Bakit- another topic na pwede natin Bakit i-discuss. we were discussing a while ago na buying property is one of the most luxurious and best investment, and then suddenly umaabot lang sa point na nakakaligtaan na mabayaran yung mga Oo. pamilya. May mga property owner kasi na yung iba nakamatayan nila, tapos yung mga anak hindi interesado, especially hindi yung nasa aware. abroad, Yeah. o hindi aware na may property. So, napapabayaan yung mga amilyar. Or meron naman talagang ibang sobrang dami nilang property in different locations na kailangan pa nilang sadyain para magbayad ng property, or hindi pa naka-online yung mga provincial LGU. assessor, yung mga LGUs. So, hassle sa kanila na magbayad. So, kaya nakakaligtaan. Pero hindi nila alam na pwede itong mawala sa kanila. They thought, kasi yung mga matatanda, di ba? Basta hawak nila yung titulo, secured na sila. Yeah. Pero pwedeng hawak nila yung owner's copy, pero na-auction na pala. Yeah. Bandang huli, So- mahirapan ulit. Yun ang hirap, ano. I think siguro common din ito na maaaring meron tayo na mga tagapakinig na maraming property. Eh baka mamaya nakakalimutan yung magbayad ng amilyar at wag naman sana, baka ma-experience nyo, ma-auction yung property ninyo. So, always make sure na updated yung bayad ninyo ng amilyar. Yes, So, oo. So, we're talking about notice of warrant levy. And yun yung reason kung bakit na-auction pa, umabot sa point na na-auction yung property dahil nakalimutang bayaran ang amilyar, ano? So, panglimang red flag na yon. And I think what you mentioned about the sixth red flag is patungkol naman sa Road right of way. Oo. Isa rin yan. Very common yan na nakikita natin. And si Ma'am Risa, meron siguro explanation for So, the pag road. road right of way naman yung nakita natin as annotation dun sa title, ibig sabihin, lalo perpetual road right of way, ibig sabihin, yung property na binibili mo, hindi mo siya pwedeng bakuran ng buo. So, may area doon na nakaalat as access or road right of way para doon sa minsan kapitbahay mo, katabing property. So, hindi mo yun po pwedeng bakuran. At kung may ganong annotation, parte yun doon sa binibili mo. So, kailangan mo i-accept na talagang forever may dadaan dito sa gilid ng property ko. Forever ako may bisita. Kanina lang pinag-uusapan, komplikado na yung sitwasyon na yun, may forever pa. Oh, ngayon hashtag may forever na. Forever. Oo. Pero those are for perpetual right of way. Kasi meron din naman na biglang after a year or two, nung nabili mo yung property, nagkaroon ng daan. Yun. Nagkaroon daan dun sa likod at direct na yung Highway magiging pa. access. Highway pa, direct na yung magiging access nung kapitbahay Yeah. mo. A question doon, kung we are discussing perpetual road right of way, ang naka-annotate dun sa title, nagkaroon ng daan sa mismong dun sa nakiki-access sa'yo. Is there a way to cancel yung road right of way annotated dun sa title? Possible naman, pero syempre may procedure ulit yan. So, anything kasi na babaguhin natin sa naka-annotate sa title, kailangan backup yan with document and dumadaan sa court. Court. Yeah, even di ba, yung mali lang yung name, kailangan through court yan. Especially this one. Kung nakasulat yan perpetual, hindi siya basta-basta naaalis. Pero possible pa din Yes. na maalis So, siya. ibig sabihin, hindi dun natitigil yung ating
kagustuhang mag-invest, Yes. especially kung talagang gusto natin yung property. Yes. Doon pumapasok yung mga professionals. The reason kung bakit, alam mo, natutuwa ako ngayon sa mga, dito sa Bataan mo, parang nagiging aware na yung mga buyer na nagpapa-due diligence. Mhm. Parang dati, Yeah. transfer ng title eh. Xerox lang, okay Oo. na, no? Go na. Oo, yung kinukuha nilang services, nagka-transfer ba kayo ng title? Ngayon may tumatawag sa akin, nagdo-due diligence ba kayo for title? Mm. Kasi natatakot na rin talaga silang ma-scam. Kasi, alam mo yung mga, especially the OFW, very enticing sa kanila yung mga promo na nakikita nila sa Facebook page natin, di ba? Yung mga 5 years, farm lot, zero Zero down interest, Yeah. zero down payment, you pay only 5,000 pesos. Tapos, parang ang gaan-gaan para sa kanila. Alam naman natin kasi na yung mga OFWs natin, ito yung medyo bulk ng population ng mga buyers natin sa ngayon, no? And sila yung exposed talaga na nakikita yung social media at from there, doon na sila namimili. Tama. Ganun kadalasan, no? Nakakalungkot man. At hindi na nila na-check ng maayos at nag-send lang sila representative to buy the property agad, no? Reserve ka na, punta ka sa ganito, reserve ka na, down payment na dun sa property. So it's a reminder to all our OFWs na maging vigilant, maging cautious sa pag-purchase ng property and always conduct due diligence. Yun, okay. So, the key word is due Due diligence. So, let's wrap up na yung ating mga napag-usapan when it comes to ano ba yung mga red flags na napag-usapan natin kanina. So, number 1, we have real estate mortgage. Number 2 is we have adverse claim as annotations. Ano ba yung iba pa yung nating napag-usapan? We have yung lease pendants or yung pending litigation and Section 4, Rule 74. And also, meron din tayong warrant of levy or the notice of levy. And Yeah. lastly, the road right-of-way annotation. So, we have 6 red flags na diniscuss natin ngayon when buying property when it comes to due diligence. But that doesn't stop from there. So, meaning to say, nakaka-first step pa lang tayo. Okay? So, kailangan nating pag-usapan pa, parang ako, to give you an idea. Let's say, if I want to buy a commercial property, pero ang nabili ko pala pang residential, hindi ako aware na residential yon. Ang gusto kong itayo ay commercial. Pero kailangan pala ma-convert pa into commercial. So, that leads us to our next episode, topic on zoning and environmental due diligence. We encourage our viewers to follow our Facebook page and Rhea Bataan chapter para masundan nyo ang susunod na episode namin na i-upload. And also, as a reminder ulit to our general public, to our viewers, to our listeners, na laging mag-transact with licensed real estate professionals. Don't forget to ask their license numbers or their PRC ID. And also, syempre, pwede kayong mag-tap with our organization, the NREA Bataan National Real Estate Association Bataan Chapter. So this is the end of our first episode, and I hope we impart a lot of information sa inyo. So till our next episode, this is Enrea Bataan in Real Talks Real Estate.